Ah, Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Senate President Frank Drilon, members of the Senate present, Speaker Feliciano Sani Belmonte Jr., members of the House of Representatives present. The man of the hour, Secretary Marojas, Executive Secretary Jojo Ochoa, members of the Cabinet present, local government officials present, leaders from our political coalitions, sectoral representatives and members of civil society organizations, of course, Tita Judy Ernesto Rojas, Ms. Corina Sanchez Rojas and Paulo, fellow workers in government, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga sa inyo lahat. Napaka-energized nyo, no? Binabanggit ko yung ating choir. Yung mga bata talagang, nakita niya parang dating very professional. At saka, yung kanta lang ho yung pinili, lalo sa prayer, medyo malapit ho sa puso ko yan. Yung turuan yung pagiging bukas palad. Kinakanta ko yan pag pikon na ako sino man ang kausap ko. Talaga nakakakalma. Siyempre, nadagdagan pa nitong atmosphere natin. Ganda, nakikita natin marami sa inyo. Ang tagal ko na hindi nakikita, no? Or bihira natin nakikita. Siyempre, yung mga bata tulad ni Karina David. Mga mas bata tulad ni P.D. Barsaga nandiyan sa gilid. At yung mga tunay na bata tulad ni Anton. At talagang marami sa inyo lahat. No? Talagang nakasama natin lalo sa pinakamadilim na panahon ng paglalakbay. Bumalik tayo sa hall na to na talaga naging testigo sa napakaraming dinaanan natin. Noong panahon na tinatawag tayo ni Joker Arroyo, nakakasa sa Volkswagen Beetle, hanggang sa ngayon nakakasa pa rin tayo sa mga Volkswagen Beetle. Dahil tayo ay maunawain sa kapwa, kung gusto niyo sumabay sa atin, ihahanap natin siyang pwesto sa Volkswagen Beetle. Nandito tayo sa Kalayaan Hall ng Club Filipino, isang pribadong lugar na naging bahagi ng napakaraming mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Dito po, nanumpa ang aking ina upang simulan ang ating pagkakamit ng pangako ng EDSA. Sa mga matagal na natin kasama sa Daang Matuwid, maalala rin ninyong dito ko unang binikas, pwede na muling mangarap ang Pilipino. Ngayon naman po, nandito tayo kasama ang Partido Liberal, pati ang mga iba pang mga grupo tulad ng COMPRE, People Power Volunteers for Reform, Change Politics Movement, Urban Poor Alliance, mga party list tulad ng Akbayan, Yakap, Angkla, dahan-dahan nung pala itong parting to, baka may magalit na naman na hindi nabanggit, Co-op Natco, A-Teacher, no? ABS, yung party list po, at Append. Pati na nga mga kaibigan kasapi ng NUP at NPC na nandito rin po sa araw na ito. Pati yung isa sa iniidolo natin, si Mayor Hagedorn, na nandito rin. Matagal nang kasama sa Trinidad. Pag marami akong binabanggit na pangalan, alam mo nyo, nung sa SONO may mga nagsabi bakit hindi sila nabanggit eh. Kaya hindi ko kayo mababanggit lahat, no? Dahil medyo mahaba ho to speech. At kailangan natin pakinggan si Mar. Eh. Kaya ako humingi ng tawad ulit sa hindi nabanggit. Basta kung hindi ko kayo nabanggit kayo, nasa alaala ko kayo. Yung nabanggit ko naman, ihuli ko ng konti sa alaala. Nagtitipon-tipon tayo para pag-usapan ang susunod na kabanata sa ating pagtahak sa Daang Matuwid. Nung Lunes, iniulat ko sa inyo, talagang napakalayo na po ng ating narating. Siyempre po, may ilang tumutulig sa dito na tila ba ang dinidiin ay bakit daw hindi tayo makamove on. Ang sa akin lang po, sinusukat natin ang nalakbay ng bansa mula point A hanggang point B. Di po ba? Natural lang na ilatag natin ang buong katotohanan ng point A na siya nating pinagmulan. Nakita po ninyo, ating nakamtan. Pinatag natin ang sistema, pinapanagot natin ang mga tiwali, ibinalik ang kumpiyansa ng mundo at ang tiwala natin sa sarili at sa isa't isa.
Pinilit ko nga pong pagkasayin sa ilang oras ang mga tagumpay natin, pero sadyang napakarami. Pagbigyan sana ninyo akong magbahagi ngayon ng ilang pang testimonya. Alam po niyo yung mga video na naihanda ng Paspasan 46 ang inabot. Ang ginamit po natin noong araw ng SONA, 15. Pero meron hong mga nakaligtaan na palagay ko napakagandang dapat ibahagi rin sa'yo. Panoorin po natin itong mga video ito. Our farmer producers ng 3 peso incentive on top of the market mainstream price. So, let us say ang ating farmer producer ay makakaani ng 10 tonelada sa isang taon, they will get extra 30,000 peso na kita. Bagay na kailangan talaga dito sa area namin dito is rice mill. Kasi kung titingnan mo, iilan lang ang mga rice mill dito. So, magsasaka ako, may area ako. So, minsan aabutin ako ng 1 o 2 buwan bago ako mapagpamil kasi yung mga areas dito, yung mga rice mill, may lupa rin sila. So, priority nila yung mga harvest nila. So, ikaw, magsasaka ka, less priority ka. Hindi lang po ninyo nakita yung programa ng gobyerno dito sa grassroots level. Ako po ay isang magsasaka at masabi ko po na ang true na nakikinabang talaga sa pundo ng gobyerno, kaming magsasaka dito lalo sa Mindanao. Yung paglaki ng Neto, parang sumabay din sa paglaki ng Iloilo. Yung mga expansion at road widening projects na katulong talaga sa businessman. Dadaan sila sa regional road or sa circumferential, mas makakapunta sila ng mabilis. Nag-boost din yung economy at yung tourism. Ito yung the best time na magpalaki ka ng business kasi your city is also growing. Kasi hindi lang matutulungan yung mga businessman, kundi yung makapagbigay din ng mga trabaho sa mga Ilonggos. Serbisyo po ng Pangulo, walang panigoy-ligoy. Nakita naman natin na hindi talaga namumulitika. Talagang inuuna ang serbisyo sa tao. Ngayon lang talaga namin naramdaman lahat ito. Hindi man na pinangalandagan ito sa media, pero ang mga proyektong ito ang nagsasalita para sa mahal na Pangulo. Didi ko lang po, ilang halimbawa lang yan, simula pa lang ito. At napaklayo pang nang pwede natin marating. Sabi ko nga po, sa pagsasaliksik ng NEDA, sa loob ng isang henerasyon, maaari nang maabot ang first world status. Meron bang kahit sa atin dito sa bulwagang to ang nagsabing o nag-isip man lang magagawa natin o mapupuntahan natin ang first world status? Nagagalak ako sa lakas ng ipinakita ng ating mga boss upang ipaglaban ang mga tagumpay na ito. Sabay nito, di ko maiwasang maisip, di po ba ito mismo ang tamang serbisyo na nagpapalawak sa pagkakataong umasenso ang karapat-dapat lang para sa ating mga boss? Bakit umabot sa puntong kailangan pa itong ipaglaban? Ang konklusyon po natin, lahat ng mahalagang bagay kapag hindi mo pinaglaban, kapag hindi mo inalagaan, maaaring mawala. Mga boss, sa natitirang panahon ng aking termino, may dalawang napakahalagang obligasyon ko sa inyo. Una, kailangan kong siguruhin maging malinis, mapayapa at mananatiling makatotoo at may kredibilidad ang gaganaping halalan sa taong 2016. Ang pangalawang obligasyon naman po ay mas lilinaw kung ipapaliwanag ko gamit ang ilang kwento. Nasabi ko na po sa inyo, may ilan na rin pong nagmungkahi na para raw masigurong hindi masayang ang ating pinaghirapan, dapat daw magtagal pa ako sa pwesto. Naipaliwanag ko na po sa inyo lahat ng SONA kung bakit ako tutol dito. Ayaw nating magbukas ng pagkakataong may maghari-harian habang buhay para sa pansariling interes. Hindi po teorya ito. Kung nangyari na, kundi hindi ba nangyari na sa kasaysayan natin. May na naman din po nagsabi, huwag na raw ako mag-endorso ng kandidato at maging friend to all na lamang. Kanina ko kasi nung sinabi ni Ginoong Maranyan na hihingan niya ako ng dagdag, napag-usapan yung mangga ng Gimaras. Akala ko papasubukan niya ako ng mangga ng Gimaras. Ipagpatuloy ho pala. Yun naman, kaya tayo nandito ngayon.
Palagay ko po, yung pagiging parentol, baka malamang hindi rin tama yan. Personal yung interest yun, imbis na interest ng bansa. Ang naging tanong, kung ayaw mo at kung hindi ikaw mismo magtutuloy, sino ang dapat pumalit sa inyo? Din po nila sa atin, obligasyon ko daw pong humanap ng karapat-dapat na halinhin at magtutuloy sa ating inumpisahan. Obligasyon kong siguruhin hindi masasayang ang lahat ng nasimulan. Pero siyempre po, nung sinasabi ng maraming tao sa akin to, sa loob-loob ko lang po, iisa lang naman ang boto ko, gaya ng bawat Pilipino, baka po mas tamang sabihin, lahat tayo may obligasyon dito. Meron nga po minsan nagpadala ng text na nung umpisa akala ko ay tinutulig sa tayo. Pero yung pala sa dulo ay pinuri naman. Sabi ko kasi sa mensahe, and I quote, "It's a thankless, awful job that good people in their right minds would not take on." Siyempre, sampahin ako kagad ng text yun. Ba't kaya ito pinadala sa akin? Dagdag pa niya, at dito gumanda naman kalooban ko, "I feel so bad for him," kasi pinadala to sa isang kaibigan po natin. "I know he's trying so hard, just want to make him know. At least one person appreciates him now." Yung nagpadala po sa akin noon, hindi nakikihalubilo sa politika. Interest po nito yung environmental issues. Never ko po nakilala tong tao to, pero minabuti niyang magpadala ng mensahe yun para makarating. Sa paghahanap nga po, kinausap natin ang mga taong maaring magpatuloy sa Daang Matuwid at ang maraming mga sektor. Kinapanayam ko ang 3 tao na sa aking pananaw ay kabalikat sa Daang Matuwid. Maganda nga po sana na ang mga kailangan pang magsanay ay talaga po magkakaroon ng pagkakataong mahinog at maunawaan ang tunay na lalim ng pagkapinuno. Sa akin pong paniniwala, itong 3, kung magkakasama-sama ay talagang matinding tambalan, doon po, sa ngayon, ay hindi pa tayo nagtatagumpay. Nagkaunawaan po kami. Mukha namang iisa ang aming hangarin, pero hindi eksaktong paraan ang nasa sa isip para maabot ito. Tiwala akong mulat din kayo. Napakalaki ng nakataya para ipabaya sa baka sakali. Marahil may nag-isip, baka yung iba kayang ituloy ang nasimulan natin. Baka yung iba kayang panagutin ang mga tiwali. Baka yung iba maituloy ang pag-angat ng ekonomiya at mapalawak ang serbisyong panlipunan. Baka yung iba manatili sa tuwid na daan. Ang sa akin lang po, bakit tayo magpapaakit sa baka kung meron namang sigurado? Liwanagin ko lang po, yung siguradong tinutukoy natin, hindi yung siguradong tiwalas or tiwali sa ating Daang Matuwid. So ano yung siguradong kinausap natin at sigurado tayo? Number 1, siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang boss kundi ang taong bayan. Siguradong walang ibang pinagkakautangan na loob. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Bago ang sarili. Madaling salita po, doon na po tayo sa siguradong itutuloy ang Daang Matuwid. At ang paniniwala ko po, ang taong ito walang iba kundi si Mar Roxas. Hayaan po ninyo ako magkwento tungkol kay Mar Roxas.
Alam po ng marami sa atin, siya ang unang nagsikap para madala at mapalago ang BPO industry sa Pilipinas. Mula sa 2,400 na empleyado noong taong 2000, lumago na ito noong taong 2014 sa isang industriya na nagkakahalagang 18.9 billion pesos. Na diretsuhan pong nag-e-empleyo ng mahigit 1,000,000 katao. Sabi po ni Greg Domingo bago ako bumaba sa pwesto, 1.3 million raw po yan. Pero palagay ko po may nakatago pa sa doon para masabi lumampas sa pinangako. Ang hindi alam na marami, huli nang nakasali ang Cubao sa paglago ng mga BPO dahil pinagbawalan ni Mar ang pamilya niyang mag-apply sa mga ecozone. Diin po natin, ang sariling pamilyang matagal ng negosyante, kinumbinse niyang huwag makisali sa inisyatibang sinumulan niya bilang opisyal ng gobyerno. Dito po at sa marami pang ibang halimbawa, klarong-klaro ang integridad ng isang Marrojas. Sa karanasan ko po, alam kong kahit ano ang inatas o iatas kay Mar, hindi niya iniiwan hanggat stable ang sitwasyon. Sa Zamboanga man, sa Bohol, Leyte, kahit pa maputol ang komunikasyon namin dahil kay Yolanda, alam kong in good hands ang mga gawain at hindi niya kailangang mag-abang pa ng utos. Di na kailangan ng utos upang masigurong natutugunan ang dapat tugunan. Ipakalala ko rin po, hindi bakasyon ang pinuntahan sa mga lugar na ito. Panahon ng krisis, kailangan siguruhin nakakakain ng mga tao sa evacuation center, natutugunan ang maraming ibang agarang pangangailangan. Nang nagpunta po kami sa Zamboanga, halimbawa, lumikha rin po, dagdag na pinipiso sa Zamboanga, lumikha sila ng bagong cottage industry ng mga labandera dahil may ilan sa aming umasa na overnight lang kami doon at hindi nakapagdala ng sapat na damit. At wala rin hong tindahan bukas. Ang palaisipan nga po natin sa atin, sa kabila ng mga nagawa ni Mar, sa kabila ng kanyang sakripisyo, para bang may industriya talagang nakatutok sa paghatak sa kanya pababa. Sa Leyte, gusto lang niyang sumunod sa patakaran. Pero itong mga kausap niyang mas mahilig mamulitika, nag-edit ng video para siraan siya. Isa pa pong halimbawa. Wala pang madaanan ng mga kotse, kaya minabuti ni Mar sumakay ng motorsiklo para makarating sa mga lugar na dapat puntahan. Nang nadulas, tinuliksa pa siya. Napag-isip na po ako, kasama kaya sa job description ng pagiging matinong pinuno ang ganito, napipilitin mo gumawa ng maganda pero panay pangit ang nakikita ng kumukontra. Ang hindi alam na marami kapag gabi at natutulog na media, si Mar mismo nagmamaneho at umiikot sa mga komunidad para tingnan kung ano pang dapat magawa. Kami po sa Liberal Party, lalo na sa henerasyon namin, ay pinagdiinan ng mga nauna sa amin. At hindi kami komportableng nagbubuhat ng sariling bangko. Kung mapapansin ninyo, laging tayo ang tuon namin, di gaya na ibang panay, ako ang gumawa nito at ako ang gumawa niyan. Marahil, hindi rin mulat ang maraming tao sa mga nagawa at tunay na pagkatao ni Mar. Sadyang ganyan ang kapalaran ng mga nakatuon sa tunay na pagbabago imbis na sa mga photo op at paglalagay ng muka at pangalan sa novelty items. Ang sa akin po, ang mga magagandang nagawa ay totoong nangyari maski hindi bandera ito. At sa pagpili natin, ako nga po, tulad ninyo, hindi ko na kinokonsidera ang mga klarong epal at taliwas sa tuwid na landas. Mga boss, nung una akong nangampanya, kapag nakikita ko sa Tarlac, ako po'y tumakbo bilang congressman, nakapakaraming mga lugar na parang walang iniusad mula noong dekada 60.
nung panahon pang gobernador ng tatay ko. Kako, nasaan ang asenso? Bakit ganito? Ito po yata ang epekto ng tinatawag na tradisyonal na politika. May mga ginawang pakay ang panatilihing naghihikaho sa mga kababayan natin para sila ang maging takbuhan mula pagkain, pagpapagamot hanggang sa kasal, binyag o lamay. Ito naman po ang utang na loob na sisingilin nila pagdating ng halalan upang ipagpatuloy ang paghihirap ng nakakarami at pagyaman ng kakaunti. Kaya nga po, sa susunod na eleksyon, sino ba ang dapat suportan? Yung po bang magpapatuloy ng daang matuwid at babali sa sistemang padrino o yung naghahanap ng paraang bumalik tayo sa siklo ng korupsyon at kahirapan? Suriin po natin ang mga nagawa ng kandidato. Mas maganda pa nga po kung mahaba-haba ang karanasang basihan ng pagsusuri dahil doon natin makikita ang maraming ebidensya ng pagiging tapat at mahusay niyang kabalikat sa daang matuwid. Malinaw po kung sino sa mga pagpipilian ang tunay at karapat-dapat nating magiging susunod na pinuno. At kung mababa man ang kanyang mga numero sa ngayon, ibig sabihin kailangan pa natin pag-usayan ang pagpapakilala sa kanya. Tinatawag na naman po tayong patunayan na the Filipino is worth fighting for. Alam po nating lahat, ang tunay na mahalaga kailangan paghirapan, kailangan ipaglaban. Mga boss, idinudulog ko po sa inyo ngayon. Sa akin pong opinyon, ang nagpakita na ng gilas at ng integridad, ang hinog at handang-handang magpatuloy ng daang matuwid, walang iba kundi si Marroas. Magandang araw po. Maraming salamat po.